Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong video na ito ay konektado sa nag-PM sa akin kagabi o kanina madaling araw kasi ang tanong niya kung kaya bang buhayin ang patay, 'di ba? So hindi niya kinlaro kung patay na pag-ibig o patay na tao. Unahin muna natin yung doon sa patay na tao. Hindi natin po pwedeng buhayin ang isang patay na, lalong-lalo na kung ito'y kagustuhan ng Diyos. Paano ba natin malalaman kung kagustuhan ito ng Diyos? Kasi kapag kagustuhan niya ng Diyos, yung tao mamamatay ng natural. Hindi siya mamamatay na yung oras is oras ng kamatayan ng barang, oras ng kamatayan ng kulam. At alam nyo ba na kapag yung tao namatay na hindi pa siya, yung kakamatay lang, tapos nagsisilabasan yung mga uod, langgam, kung ano-anong bagay sa katawan niya, ibig sabihin namatay yun sa kulam, sa barang, sa sumpa, ganun yun. Lalong-lalo na kung namatay siya within alas 12 ng hating gabi, alas 12 ng tanghali, alas 3, alas 6, alas 9, ganun. Ibig sabihin, hindi natural na kamatayan yon. Kung namatay din siya biglaan, posible, yung biglaan na akala mo, ang lusog-lusog na tao never na na-diagnose nagkaroon ng sakit. Barang yun. Yung biglaang pagkamatay na nagawa ng barang, kapag yung nagpabarang is fully paid doon sa mambabarang. Kasi kapag fully paid yon, automatic in 24 hours patay. Kapag hindi siya fully paid, halimbawa, yung singil doon sa barang is 100,000 piso. Nagbigay siya ng kalahati. So, ibig sabihin, kalahati ng buhay nung pinabarang is problema. Problema sa pera, sa negosyo, sa pamilya, sa sakit, sa kung ano-anong gawin niya, lahat nun hati doon. So, kapag dinagdagan niya yung bayad niya doon sa mambabarang, pataas ng pataas yung problema nung pinabarang hanggang sa ma-fully paid yun. Kapag na-fully paid siya, 24 hours after, patay talaga yun, di ba? So, yung natural kasi na sakit, kapag namatay yung taong natural, makikita mo sa pagmumukha nung namatay, maaliwalas, tapos wala ni isang uod, langgam, o kahit anong lumalabas sa katawan niya, kahit lumipas pa ang ilang oras bago siya ma-embalsamo o bago ma-cremate. Kaya, ganun ang isa sa mga palatandaan kapag namatay ang tao. Kasi kapag natural, siyempre, gawa ng Diyos. Pero kapag namatay siya na maraming lumalabas na hindi maganda tapos masangsang agad yung amoy niya, yung kakamatay lang tapos parang nalanta. Maano yun? May barang yun, may kulam, may sumpa, ganun. So, doon naman tayo sa tanong niya na kung kayang buhayin. Para sa akin, kahit may kakayanan akong bumuhay ng tao, hindi ko gagawin. Dahil nakatadhana yun sa kanya eh. Yung tao na yan, halimbawa, binarang, alam niya na barang yan. Alam niya na pwede niya ipatanggal ang barang para mabuhay siya ng matagal kapiling ang mga pamilya niya. Bakit hindi siya nagpagamot? Yun ang tanong doon. Dahil nanghihinayang ka sa ibabayad, nanghihinayang ka sa gagastusin, yung pera kikitain. Pero ang buhay pag nawala, wala ng spare parts. Ngayon, kapag ang isang manggagamot ay bumubuhay ng patay, vampira yun. Ibig sabihin, kalahati ng lahi niya, vampira, kalahati aswang, kalahati engkanto. Posibleng ganun. Kasi never na magbubuhay yan kapag hindi siya ganun na klase ng tao. So, para sa akin,
namatay man yan sa barang o namatay man siya sa natural na paraan, hindi ko siya bubuhayin kahit alam ko kung paano. Ganun yun. Kasi, ano yun eh, taliwas sa panata na hawak ko. Kaya hindi ko gagawin. Bahala sila kung ano gagawin nila sa buhay nila, pero ako hindi ko gagawin. Pangalawa, kung patay na pag-ibig, ay madali yan. Kasi kapag patay na pag-ibig, ang ibig sabihin, kung gusto mong buhayin yung patay na pagmamahalan ninyo, ang unang gagawin ko dyan, alamin kung sino yung involved sa kasalukuyan. Pangalawa, alamin mo saan galing ang problema, bakit namatay ang pagmamahalan. Pangatlo, tignan mo ang ugali ng mga taong involved, kung karapat-dapat ba silang ibalik sa gusto nila na pagmamahalan. Kasi, dalawa lang yung dahilan kung bakit kayo nagkakahiwalay. It's either pinaghiwalay ng gayuma, kulam, or talagang pinaghiwalay kayo dahil hindi kayo magkasundo sa ugali. Yun lang yung dalawa doon. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na alam mo sa sarili mo, kaya ka hiniwalayan dahil hindi niya kasundo ang ugali mo, itanggapin mo na lang. No? Pero kung alam mo na may gayuma sa kanya or may gayuma sa sarili mo, tanggalin mo. Tapos, tsaka natin gawin yung comeback ritual, love ritual, at tsaka natin isil sa protection ritual at lagyan ng pasasalamat para habang buhay na kayong magsasama. Ganun lang kasimple yun dapat. Pero, kasi, yung iba kasing mga manggagamot, yung ibang manghuhula, yung ibang katulad ko, umaabuso din kasi sa kapangyarihan nila, kaya minsan minamalas din sila sa buhay. Lalong-lalo na ko yung kliyente nakakatagpo ng tapat at wagas na manggagamot. Yun nga lang, sa kliyente naman na side, base sa experience ko, kapag sinabihan mo si kliyente na ganito, marami pa siyang disputes. Ang hindi niya alam, kaya nagkakaganyan siya dahil din sa nakaraan niya. Dahil rin sa mga maling desisyon niya noon. Kaya kung itutuwid natin yan ngayon, huwag ka nang mareklamo. Dahil kaya nga itutuwid yung mga baluktot na nagawa mo noon para makuha natin kung ano ang hinihiling mo. Dahil never kang pakikinggan ng Diyos kung hindi ka marunong umamin sa harapan niya kung ano ang mga kasalanang nagawa mo. Yung pagmamahal, hindi lang pagmamahal sa asawa, sa nobyo, sa karelasyon, sa ka-live-in. Yung pagmamahal mo sa magulang, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, sa relatives mo, sa trabaho, sa mga alaga mong hayop. Mas grabe ang karma nun kapag doon ka nag-abuso, doon ka naging, ang tawag doon? Kasi merong mga pagmamahal na mahal mo lang ang tao kapag may kailangan ka. Mahal mo lang ang isang tao kapag nagagamit mo. Mahal mo ang isang tao hanggat may kaya pa siyang ibigay. At kapag naramdaman mo na wala na siyang maibibigay, unti-unti kang lumalayo. At itong experience na ito, lahat galing sa mga clients ko sa LGBT. Hindi lang din naman sa LGBT, sa straight din naman na lalaki, sa straight na babae. May mga ganon. So, hindi na ito malayo sa natural na nangyayari ngayon. Palapit na tayo sa Valentine's Day. Kung ayaw ninyo ulit pagsisihan na hindi kayo nagparitual at hindi kayo nagpareading ngayon, tandaan nyo, lahat ng pagsisisi ay laging nasa huli po. So maraming salamat po at proceed ho tayo sa regular natin na setup and i-upload ko po. Magre-record na po ako ngayon ng readings natin. Thank you and good afternoon. Advance Happy Valentine's Day.